makausap pa, kumusta na usab kamong tanan, mga igsuon, mga kahigalaan ko din ha sa Dios, grasyag, kaluoy, bendisyon sa atong langitong amahan ta sa gihapon manaakan natong tanan. Og welcome ning another day of Bible study dinhi sa tulumanuntang the Sovereign Grace Hour. Kauban nining inyong higala Andres Atop Jr. Pero di nato makaban siya Tony Lemuel, ugma siya, no? Ang maghatag na sabog exposition sa pulong sa Ginoo. Now, sa di ba ito malimot ay, happy birthday na ito sa kang Mimi Tagalog, happy birthday, no? Ni Tagum, Tagum City, Davao del Norte. O, usab, ato ding, usas to mga listeners din, dapita sa Digo City, si Nanay Bibi. Happy birthday mo din, ha? And then, si Brother Albino Cabigas, nga bisan og lisod good, no? Tungkol kay, lisod in the sense nga, tungkol kay na-stroke ni siya. Pero, nagkamot gihapon, musimba, matagad lang Domingo. Anang salamat sa Ginoo. Kita-bita ko ka ng mga tao nga, doon ay kapansanan maigsoon. Pero still, nagkamot nga, excuse me, kamot bitaw mo igsoon nga makasimba ay challenge yun na to na sa para natong mga ligon paglawas. Again, happy birthday kang Mimi, kang Nanay Bibi o kang Brother Albino sa mga naga-birthday karong adlaw. Now doon na gyud, no? Karon na yung umabot nga Sabado ang ato ang Thanksgiving and quarterly fellowship sa atong misyon dinhing dapita sa Batomilong, General Santos City. So kita-kita na lang taninyo, ha, ato nga mga kaigsuonan kung ilid mo sa Ginoo, mga taga New Bohol nagmutambong, no, hasta ang taga Tanualang, San Isidro, doon na to taga San Isidro, pero mga taga Santa Maria, Digos, sa pabang dapita, taga-gihing, taga kanana ang makaato mo. Mas labing maayo niya sa mga excuse me, mga kaban natong mga pastors, ato lang bahin-bahinon gihapon ng mga oras nato, no, sa ato nga pagwali. Ato lang ginagmay lang mga exhortation o warning gikas pulong sa Ginoo para natong mga naminaw. Sige, tapos pagampo na batay lang ipahibalo. Karong Oktubre 4, sunod semana na po ni, dili karong mabot nga Sabado, ha. Next Saturday, ang ato ang bautismo dinhi sa Tanualang. Magserbisyo siguro ta na Brother Crispin, no, mga alas 10 siguro, alas 10 sa udto, mabuntag, magserbisyo ta. Although Sabado na siya, pero magserbisyo ta before sa baptism, no? Pasinot na ako nga, makaandam na itong mga bautismahan din, ha. O usab, dali sa Davao na usa, si Sister Bibi, ano, ingon niya nga, ako siya ginan nga, usahan na itong bautismo dito, bisa, kumukuyog mo, makuyog ka. So kami ni Malo riga makuyog sab si Nining o si Ay kana sila, no. Kaya gusto sang witness sa baptism nimo, kanana ang no? Baby Charlotte. Ay kumusta din itong mga kaisunan din napita sa Bonifacio Kiblawan, kang John Ril Alferez, kang Celia Alferez, kang Ashley o kang Janry, no? O usab mga listeners nato rin dapita sa San Pedro Kiblawan, sa Jonathan Linado o sa kang Phoebe Linado. O ato sa mga pagtimbaya kang Soong Monica Tapdasan nga ingon niya, Pastor, kanuna yung kung nagapaminaw sa programa. Salamat kayo, ha. Kanang kang manang Monica Tapdasan, 70 iligad mo kuhan, iligad mo ng Monica, basta sobrang tinta, 70 na, hindi bitaw makakuantag mga idadara na, malipay taba, labi nagyog kanang interesado kayo maminaw sa pulong sa Ginoo. Sige, natatas
pag-ampo atong panugyan sa Ginoo ang tanang gibuhaton pagtimbaya nato again ha, kang Mimi, kang Nanay Bibi o kang Brother Albino, no? Sa mga sa ilang pagsaulog sumaran sila lang darawan. Ay mo kalimot pa isaw na nga kini atong programa, mabati nato ni sa matag adlaw gayud sa makaron og ato ni apres pagampo nga kung itugot sa Ginoo unta maka-programa sabta Tagalog version dito sa Rizal, Luzon. Pero not this time, ha? Ato pa ning ginapangayo sa Ginoo kung itugot niya ay di man po pwede mo programa tagway bayad. So sa mga listeners nato diring dapita sa Zamboanga, no? Salamat kay sa Ginoo kay dinhi sa Zamboanga Peninsula nakasugod ta, no? Pinagini nga itong tulumanon Sovereign Grace Hour din sa Dipulog sa Pagadian o bisan pagay din sa Surigao sa city, no? Naot ako nga kanunay mong minaw diri ha nga ito nga programa og bot mo text di ay bot mo padangat sa mga pangutana dahil ako lang i-text na din ito ang tulumanon kay tagaan sab mo na mo mga basahon, ha? Cell number na to sa Smart is 091854-84-852. Sige, tatas sa pag-ampo panugin nato sa Ginoo tanang gibuhaton karong adlaw. Mag-pray ta. Kalipay na sab namo among langit noon og mahigugmaon nga Dios nga this time. Mausahan na sab namo Lord ay mo mga pulong gani ako pagampo nga mahimot ka Ginoo magapanalangin ini. Sila sab nga sa ulog sa sumaran silang adlaw ng tauhan. Karong adlaw padangat sila Ginos daghan pang katuigan sila ni Mimi, kang Nanay Bibi o bisan pa kang Bert Albino. Lord, salamat sa imong grace ngadto kanila. Gapray ako Lord again daghan pang katuigan padangat mo kanila kauban nila mo minahal sa kinabuhi. Usab akong pagampo nga karong Sabado ang Thanksgiving and quarterly fellowship na ipatigayon dito napita sa Batumilong Mission, Brother Mario Labawan. Pray Father God ngayon mo kayo panalanginan may pagbiyahin na mo o usab Ginoo ang ilang preparasyon sa mga kaigsunan ikaw Lord magatabang kanila sa mga nagbalatian o Diyos pag-ampon ako nga extend mo imong healing hand maluoy ka Ginoo. Father God amon ning pasalamat kanimo pagpanugyan. Bless again ang mga pulong ang pagatunan. Sa ngalan ni Jesucristo, o Diyos, ang magsalig itugyan. Kini nga tanan. Amen. Amen. Sige, mag-isaon. At atas sa Proverbio Kapitulo 14 man ta, no? Hapon na itong gisugutan itong versikulo 30. Dalita sa 31. Proverbs chapter 14 and then verse 31 nga si Solomon nagkanayon siya din 14:31 Solomon said, "He that oppresseth the poor reproacheth his maker, but he that honoreth him hath mercy on the poor." Dili magsoon tinuod gyud ni tinuod nga basta kabos gani bago na sagad daog-daogon daog-daog pero kay baluhi ka lang nagdaog nga ang iyang gitamay iyang gidaog-daog walay lain ko dili ang nagbuhat na ini siyempre ang Dios, no? Kaya tanong tao binuhat baya sa taas sa Ginoo. Manang impan ni Solomon na siya daw nga magatamay gadaog-daog sa kabos nagatamay sa magbubuhat nini. So warning niya tigalion niya taas kay tag paraos tong kaugalingon kwanta kanang daog-daogan sala gyud na manang na isala nga mahibaloy sa uban nga nakasala na di ay pinagi silang pagtamay ngadtos uban labi na gyud tong mas kabos pa, no? Og kahimtang na nga reminder ni kanato ha
nabitay inibitaw nga pangayo-ngayo do sa kadaladan mo igsoon. Sa singkasingkahan lang ayaw gyud, kung wa tay ihatag balibad lang gyud, no, pero ayaw singkahi. Labi na tong mga tanaw bulingit kayo, kay mato pa niya sa maong bersikulo atong gibasa, ginatamay niya ang magbubuhat nini. Apan siya daw nga may pagtahod kaniya aduna siya'y kaluoy sa mga kabos. Dota, no? Pero nanabay mga tao nga bisag kabos, naog-daogon para sa ilang mga kaparihan nila. Dapat dili gud. Ang sa ato pa okay na mga dato paso mo daog-daog di gihapon. Kung madaog-daogon gud ta sa atong isig kaingon, musugot sa dili kung siya itong gipugas, anihon po na to na. Sige, kato lang maiso ng ato ang meditation for today, no? Pag hinumdum, pag-remind ka na to, nga doon natay magbubuhat nga diin kita mahimong maghatagon yung accountability, no? Accountable ta nga to sa to ang Creator. Gapon, mga igsoon, kung inyong nasundan ng atong tulumanon. Guys, gota, padayon nining katukuran sa church atong Ginoo. Importante gano'n ng church pastor. Oh yes, importante kayo. Kay ang kamatuoran ba igsoon, wala na gidaladala sa dakong langgam o niya iyara pong buhian sa dapit nga gusto niyang ipabot ang kamatuoran. Dili ko na ang pamagis Ginoo, ha? Sama ba sa kanabang tiniguang bitang istorya nga nalay mga taong anak sa liki nga kawayan, pwede mga anak ang kawayag tao. Kitang tanan gikanta sa atong unang ginikanan si Adan ug si Iba, no? Unya kay sila nahimo mong mga kasala, kita pod nahimo pong mga makasasala. Roma 5, versikulo 12. Now, sa kamatuoran maigsoon, ako ning gi-emphasize, no, many times na itong programa. Ang truth, gibili na sa Ginoo diha sa iyahang kaiglisyahan. Diha, mo na iyang nahimong depository of the truth. Ang Israel mo tato sa una. Israel, baya to mo gitugyanan sa Ginoos iyang kamatuoran, ang nasod sa Israel. Pero sa nga nagkuan man, nagbinulakbol man, wala man mahimong nagmatidanon sa sugo sa Ginoo alang kaniya. Sa may nahitabo, gilangkatan siya sa Ginoo sa privilege nga mahimong tigtudlo sa katauhan mahitungod sa real God of Israel. Asa na mabasa? Timutan na taga-asa mabasa? Niya sa book of Matthew, chapter 20, 21, masibabi itong tarang katali mo isa na. Sige, turn your Bible sa book of Matthew, chapter 21. Di sambingayan mga Hudyo maigsoon sa itong Ginoo. Hatag siya sambingay. Mateo kapitulo 21. Kunya sugota diri sa 33. Versikulo 33. Maigsoon. Inga pa rin talinghugin ninyo ang lain pang sambingay sa parable no. May usa ka pangulos panimalay nga nagtanom og kaparasan o kiniiyang gipalibot ang paril, buhatan og pigsaan sa paras, buhatan og usa ka lantawanan o gipasaupan niya kini sa mga tao unya milangyaw siya nga tuslaing dapit. Og sa nagsingabot na ang tigpamupo ngadtos mga saop gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron pagdawat sa bunga nga iyang bahin. Apan ang iyang mga ulipon gidakop sa mga saop
og ilang gibunalan ang usa, og ilang gipatay ang usa, og ilang nagbato ang usa. Unya giusban niya sila pagpadalag uban pang mga ulipon nga daghan pa kaysa nauna. O kini ila gihapong gibuhatan sa ingon. O sa katapusan kanila ang iyang anak gipaadto niya nga nag-ingon, mutahod sila sa akong anak. Apan sa pagkakita nila sa anak, ang mga saop nasig-ingon sa usag-usa, mao kini ang manununod. Tana, patyon ta kini aron maato. Aron patyon ta kini aron maato ang iyang panulundon. O gidakop nila siya o giabog sa guwa para sa og ilang gipapatay siya. Sa di pa kung basa sa verse 40, kini mo isuon, mao ni ang nahitabo sa Israel kaniadto. Sila ang gitugyanan sa Dios sa bulhaton, pero nag-unfaithful sila. Hantod nga may dangat ang Ginoong Jesucristo. Ug mao gay po ilang gibuhat sa itong Ginoo. Gibuhatan ang mga propeta sa Dios sa daang tugon, mga patriarka nini, then mga prophets, then lastly ang Ginoong Jesucristo. Pero sa ilang gihimo, ilang gidakop, giabog sa guwa, o ilang gipapatay. Verse 40, busa inig-abot sa tagiyas parasan o sa may buhaton niya sa maong mga saop. Kanya mitubag silang nagingon. Ang maong mga banyaga iyang igatugyan ngadtos mapait nga kamatayon o ang parasan iyang pasaopan sa ubang mga saop nga makamaong mubahin kaniya sa mga bunga sa panahon sa tingpupo. Sabi nga na, nira, 42, og si Jesus mingon kanila, wala ba gayud kamo makabasas kasulatan? Nga ang maong bato nga sa mga magtutukod sa likoy, nahimong uluhang bato sa pamagang, buhat ginis Ginoo, og ang og sa atong mga mata makapahibulong gayud. Verse 43, mosasultihan ko kamo nga ang gingarian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo, gikan sa Israel, og igatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini, og ang mahulog sa ibabaw niini batuha madugta siya, apan ang mapusdakan niining batuha mapulpog siya. Verse 45, ang mga saserdote nga punuan ug ang mga Fariseo sa pagkadungog nila sa iyang mga sambingay, nakasabot nga nagsulti siya mahitungod kanila. See? Yun din gisulayan nila ang pagdakop kaniya apan nahadlok sila sa katawan kay ilamang giila siya nga propeta. So mo ni maigsoon, no? Nga gikuha sa Israel ang privilege nga sila manunta to ang tinugyanan sa Ginoo nga mo'y magmantala sa matuod nga Dios, mga pagtulunan sa Ginoo dito sa Israel gihatag, apan nahimo silang unfaithful. Isuday ka ng tinugyan ng tabay sunon yan, dito magtarong. Sa bisang usang butang, mo na, estudyante panalitan. Grabing pag-antos taon sa ginikanan aron pa eskwelahon. Di ay nagbinulakbol. So may mahitabo. Ako kay puruhan nga, di na pa padayon og eskwela. Kuhaan na sa privilege sa mga taga-trabaho. Munang kamong mga nanarbaho di gyud maglinigoy, magtarong yun tungod kay kung di gani magtarong adun nagipuruhan nga masisante, ma-out sa trabaho. So yun na ang Israel, nahimo silang unfaithful. Bosa ang gibuhat sa Ginoo, gipadala samahan, gipadala sa Kristo Jesus, nagtukod siya kay iglesia, o dayog kayab ni Kristo ngadto sa langit. Ang mga pagtulunan ni Kristo dito niya gibilin sa iyang church. Asa na mabasa, pastor? Nga ang Ginoo nagbilin og authority
sa church nga maoy mo padayon sa pagwali sa maayong balita nga nini ang Israel naso sa Israel na pakyas. Kining verse Matthew chapter 28, common verse ni. Matthew 28, dayog kayab ni Christ ani Ginoong Kristo ngadto sa langit human nga nabanhaw siya. Na siya tugon sa verse tanawa ang sugot sa versikulo 16. Og ang napulog usa ka mga tinunan nangadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. Ang giingon sa verse 16 maigsoon, napulog usa kaya namatay naman si Judas Iscariote, no? Kaya minta nga ang kay Great Commission nun verse 19 and 20 sa Great Commission nun dakong sugo ba? Anong gitawag ng dakong sugo? Kay pasaban di man gamay, di na may rason gitawag na Great Commission tungod kay ang scope sa ministry sa church dili lang kay sa Israel kundi worldwide na. Unang gitawag na Great Commission. Limited commission lang to ang sa Matthew 10 basa na to na diha, no? Limitado lamang sila dito sa mga nangawalang banay sa karnero, nangawalang karnero sa banay ni Israel. Now, minta nga, kung lagi na, Pastor, sa Matthew 28:16, napulog ko sa lagi na, sa record sa account ni Matthew. Pero ito ka sa Lucas 24, Luke chapter 24. Ano importante gining personal study, no? Kay, aron makakatunta, tinuod yun na. At aran nyo maigson na, Lucas 24, versikulo 33, pagkabanahon nitong Ginoo. Mamni account rin sa Matthew 28 gyapon. Ingon dire, og di atong tungura sila mitundog og namalik sa Jerusalem. Og ilang hingkaplagan ang napulog usa nga nagkatigom og ang mga kauban nila. So, walang record ni Matthew nga naapaday kauban ang 11 kapostoles. Si Lucas nag-record nga gawa sa 11 na apay mga kauban nila. O dinhi sa buhat kapitulo 1 atong makita maisoon. Sa dihang hingkayab na ang Ginoo, napakita pa tong mandurunda gani, di ba? Ipakita sa ang mandurunda unya niingon asa na pastor? Buhat 1. Ingon pang Ginoo una, no? Before sa mandrunda ang Ginoo sa niingon sa iyang mga tinunan, tabilin una kamo, verse 8, apan kamo magadawat hinuon o gahom sa diha nga kakonsara na kamo sa Espiritu Santo o kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem, tibuok Judea o Samaria o hangtod sa kinatumyan sa yuta. Og sa nakasulti na siya niini si Kristo sa iyang disciples. Samtang na nagtanaw sila, naisa siya sa kaitasan og gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagapaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka mga tao nga nagbistig puti, mga angels, manurunda. Og mingon kanila, mga taong galyanhon, ngano nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit. Kining maong Hesus nga gikuha gikan sa maong kaninyo ngadto sa langit, mobalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Muna ingon sa madrunda, mga madrunda ngadto sa mga tinunan. Verse 12, og unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod nga ginganlan og Olibo nga duol sa Jerusalem nga may gilayon usa ka adlaw nga malakaw sa usa ka adlaw nga ipapahulay. Og sa nakasulod na sila, misaka sila sa lawak sa itaas diin, dito magabutan sila si Pedro, si Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Matthew, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga silote, og si Judas nga anak ni Santiago, sawa na Judas Iscariote kay budhi lagi.
kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pagampo kauban sa mga babayi lakip kang Maria nga inahan ni Jesus o kauban siyang mga igsuong lalaki. Og niyatong mga adlaw si Pedro mitindog taliwala sa kaigsuonan dihay pundok sa mga tao nga hindi sa mga tao dihay pundok sa mga usa ka gatos o kaluan ka tawo 120 dunay 120 members sa mga iglesia sa Jerusalem sa iglesia sa Jerusalem kauban sa mga apostoles. So dili kay unom kanana ang unsira sila sa dihang hatag si Kristo sa Great Commission dito na sa church gihatag maigsoon. Pila sila ka buok gani dayo kayab ni Christ 120. Maigsoon mo oras day at tantas panahon. So ug may paday na to ning pagisgot mahitungod ni o sa next day si Attorney Lemuel ato makauban og so ato ipadayon ni nga ang Ginoo mitugyan sa Great Commission nga to siya church ug yang saaran ng ubanan. Igalate ikaw karon di sa imong pagpaminaw no ay paminaw kaniya tungod tulmanon nga imong nadungog karon nga ang Ginoo una nagsugo sa iyang iglesia nga mulakaw unya muwali sa tanang dapit o apel ka rin higala nga gipahimduman si Ginoo nga kung oras na wa kapakasatig kaluwasan kinahanglan nimo ang Ginoo wala laing makaluwas nimo dili pundok dili bautismo dili good works kundi pinagi lamang kang Ginoong Hesukristo ang imong sala kung sala mapasaylo kini pinagi sa dugo nga giula ni Kristo dito sa babaw sa cross. So kung mapakasatig kaluwasan kung magayon kanimo nga come to repentance ila imo pagkamakasala nya saligan mo si Kristo ingon nga imong Ginoo o personal nga manluluwas. Hantod ugma samang takna sa mga estasyon inyong higalas kahanginan Andres Atop Jr. kami ni Attorney Lemuel B. Atop manamilit kami o bans panhinaot na kini atong programa nahimong panalangin alang kaninyo kanimo og simutibok ng panimalayo manamilit kami ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Sige, maigsoon ato ta sa atong padayong paghisgot o pagtuos pulong sa Ginoo sa di pa ta maghisgot nining Isaias 53 bato ning sugdan gapon sa 52 may tungod sa kamatayon sa atong Ginoo Kristo nga mo ni ang hisgutan din sa Gospel of Isaiah nga gibasa sa Eunuco. Ato sa di ay kadali maigsoon nga meditation for today. Ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sort of our meditation for the day, no? Gahapon kung himduman ang katong Proverbio 11 versikulo 4. Karong gotlo dita sa Proverbs chapter 14 and then verse 15. Nga nagkana yun. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Ang simple rin mo igsoon, gihubad ni sa lain nga version sa Biblia, ang Cebuano nga buang-buang. Ang simple din yung padre sa maong Biblia nga ang bagong maayong balita Biblia nga paghubad ani matod pa ang buang-buang motuo sa bisag unsa. So kanaday naisulti sa to niya tuhan pulay na to misag walay mga ebidensya pamatuod may nga mo ba nangawat ba na siya niya wa ta nga lito na sukur itong tawahan na kay wa pa utanga so yan ito pasangin lang kawatan na motor po dayon ta, no? Dapat di ay dili ko na magsoon. Kung naisulti sa ito,
Minsan ito na ako itong programa sa kahanginan dugat taon-taon ng panahon. Kung nagani isulti balita ito, katunga lang atong paminawan. Unya, di pa gyud ang katunga ng atong paminawan mo atong tuhan. 1/4 pa lang gyud ana. Katunga sa istorya nga katunga pod sa atong napaminawan. Katunga na po sa atong paminawan. Bali, 1/4 lang. Sa whole story may ison 1/4 ay itong tuwan na. Ang 3/4 dili pa. O sa mo to, Pastor? Susyon sa. Kaya mo ninyo sa itong ibasa, ang simple daw ang buang-buang, mutuos tanang. Mutuos sa bisan unsay isulti. Apan, yun din but the prudent man looketh well to his going. Apan, ang maalamon nga tao, magbantay sa iyang lakang manipagkahubad. Uga tama ni. Ang tao ba nga maalamon, iyang gina-consider, iyang ginatanaw, unsay mahimong resulta sa iyang mahimong desisyon ron. Mo ng taong maalamon. Mabito na ka ng mutake og drugs, ka na bang mga agibawal nga shabu, marijuana, o sa panadiha. Ang taong mutake niya na, di ko na siya maalamon. Wala kanya nang gitawag na prudence. Dili siya prudent. Laktong nga pagkasulti nga naman. Wa man niya tanawa siya mahitabo niya sa unahan. Yan naman na. Dapat na agay panlantaw. No? Unsay mahitabo sa atong action karon. Namo gyud mahimo resulta. So, aron nga mahimot ang maalamon, mga igsoon, atong tanawon ang unsay mahimo resulta sa atong gihimo, unya makasiguro man ta. What I mean, makasiguro ba? Petang karon mo musutag bisyo. Kabalo man ta nga kung musuta ng pag-inom-inom. Makadaot gyud sa atong lawas. Musutas kuan kana bang droga. Labaw na. Muna nga, ang taong alamon, nagatanaw sa unsay panghitabusunahan. I hope may soon kanya itong short meditation, karong adlaw, ang hatag ka na tunig mga pahimdom, reminders. If ever, napo tayo ginahimo karon, presently karon, kung na tayo binuhatan nga dili mayo, ato nang i-confess, ato ba nga sa Ginoo, o man atong biyaan. Muna taong maalamon, dili kay bisag na pagkahapla na, wala lang pagkakuan ba, pagkadamag, di na mubangon kaya damag naman, dili na mao. Kaysa may di makasala. Pero, diha ang daotan kong maglunang lang yuta sa kasalanan. Pastor, pasaylo ako sa mga sala ang akong nahimo sa Ginoo. Pasayloon baka ako niya. Maigsoon walay sala nga dili mapasaylo sa Dios kung sa kasing-kasing kini paghinulsulan. Now, ganun naisigutan na, so diha ka maigsoon nang isigutan ning ato ang meditation for today, ning word nga prudent. O kini maigsoon, si Isaiah chapter 52. By the way, course of discussion nato nining mga umabot nga mga adlaw mao ang kamatayon sa atong Ginoo Kristo. Nga din diri sa Isaiah chapter 52, gihisgutan din ni Prophet Isaiah nga ang Ginoo Kristo, let us see that verse, okay. Nga ingon din sa verse 13, versikulo 13, matod pa din ni Prophet Isaiah. Rather, ang Diyos mismo nagsulti ani. Isaiah 52, versikulo 13. Matod pa sa Ginoo, behold, my servant shall deal prudently. Mo ni magso, no? Nadini ang word nga, sa word nga prudent bitaw. Ani akaron, matod pa din sa mong versikulo, ang akong alagad, akong servant, matod pa sa Diyos, magahimo sa pagka-prudent niya, sa pagkabuutan, hubad rin pagkabuutan or pagka-manggialamon. Siya, pagbayawon o igapataas o mataas gayud kayo. He shall be exalted and extolled and very high. O mo na magsoon. No?
nga sa Pilipos 2 versikulo 5 ngadto sa nga bersikulo, ang matag usa ka dila magasugid nga si Jesus mao ang Ginoo, muapa siya tubangan. Ug mao ni diri propesya kini maison, he shall be exalted and extolled and be very high. Kana tungod kay nahimuot pagayo ang Amahan sa gibuhat sa iyang anak Ginoong Kristo, nga diin many times gisulti sa Bible maisoon nga niingon ang Amahan atubangan sa maturuan ni Christ, "This is my beloved Son," that refers to the Lord Jesus Christ. Gisulti na sa langit ng Ama, sa bautismo ni Christ, sa transfiguration ni Christ, no, gisulti ka na sa Amahan. Ngayon niya, mao kini akong pinalagang anak, nga kaniya may kalipay ako. Mga igsoon, diri sa atong gibasa karon Isaiah 52. Verse 13, naghisgot kini kang Christ, o nganong ipataas sa Amahan ang Ginoong Kristo, tungkol kay gituman niya ang kabuton sa iyang Amahan. Gani miya ni si Kristo Jesus, dili pagtuman siyang kabuton, kundi sa nagpadala kaniya. O tanawa ang verse 14, Isaiah 52:14, "As many were asked to need at thee, his visage was marred more than any man, and his form more than the sons of men." Sama daw sa kadaghanan, alang hibulong kanimo, ang iyang naong nasamad-samaran gayud labaw kay sa bisan kinsa nga tao, ug ang iyang dagway labaw pa kay sa mga anak sa mga tao. Si Christ maigsoon, dahil sa Isaiah 53, simple kini kong mga Hudiyo, kaya atong ni Kristo Hudiyo ba yato siya sa iyang pagkatao. Ambungan gini sila, gwapo ba, no? Physically handsome gid ang mga Hudyo. Ang ilang kabayan mao gyapon mga maanyag. Pero tungod sa pag-antos ni Christ, ingon pa sa pipila higala ka mga magsusulat nga nahimong laksot, dili na gwapo ang Ginoo physically. Tungod verse na pasod sa next chapter sa Isaiah 53. Kaya sa atong gibasa ro diri bersikulo 14, ang iyang naong ni Christ, verse 14, no? Isaiah 52:14, ang iyang naong nasamad samaran gayud labaw kay kang bisan kinsa nga tao. O nga naman to, labi na itong pasaan siya sa cross, kaysa may di masamad samaran anang bunal-bunalan. Mana ang kining bersikuluhan di lang kayo magsugod sa Isaiah 53 verse 1, kundi sa Isaiah 52. Verse 15, ingon din Isaiah 52:15, "So shall he sprinkle many nations, the kings shall shut their mouths at him, for that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider." Magsoon, kanang ang gibago lang kung kikutlo ng bersikulo sa Pilipos 2, mao niya ni mahitabo. Ang matag tuhod bangga piko sa atubangan si Ginoo. Natong masaw sa nakadali, Book of Philippians, Book of Philippians, chapter 2 sa Pilipos, kapitulo 2, makuanin maison, mahitaw di kang Christ. Balikan niya ito natutong Isaiah 52, So, there is Pilipos, kapitulo 2. Okay, gypsy. Anong gypsy, pastor? Aron, dali na pangitaon ba? Kaning first letters sa mga books. Just for example, starting from the book of Galatians. No? Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. So, sa kuha na, aron, dali na ako mapunting asa ang next. Ikaw na ko gypsy, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. So, gypsy. Philippians. Ingon diri sa
chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Si Ginoong Kristo daw may suon, no? Yung pa ni Apostol Paul, kaning maong mga pangununa, unta manaa diha kanyo sa mamangan na ni kang Ginoong Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Bato ni diha kanyo, kinihuna nga matunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Nga, bisan tuod siya nagluntad diha sa kinaya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga, usa ka butang nga pagailugan. Bitaw, kung na may gustong mahimong Dios maigsoon, si Satanas. Mabitaw ito nga gilabay po siya sa Ginoo din sa kalibutan, kay gusto man siyang i-dethrone niya ang Dios. Kung naglingkod siyang trono, kay gustong Satanas sipuli. Pero ang atong Ginoo Kristo maigsoon, wala gyud magtinguha nga kana bang kwaon niya ang glory samahan. Wala siya, ingon rin sa atong gibasa, siya wala si Christ, no? Wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunoa, gihawasa niya ang iyang kaugalingon diya sa pagsagop sa kiniyas ulipon. Pagbatang yun, ako maigsoon ba many times na ng Diyos, mihawas sa iyang pagka-Diyos ug nagsulob sa pagkatao. Kaya may maka-approach kang Christ maigsoon, katong mga tinunan sa itong Ginoo. Kung si Christ may anis iyang pagka-Diyos, walay mga apostolis nga makaduol kaniya. Kaya yung pa sa Exodus 33:20, walay taong makakita sa Ginoo ug mabuhi siya, mamatay magid siya. Muna nga nagpakatao ang Ginoo, kay kundi siya magpakatao, wala taong makaduol kang Christ. So, singon din sa verse 7, nga ako nang gibasa mag-iso ng Pilipos 2, nga determine tata sa Isaiah 52 ug 53. Tawag itong kita na mag-iso ng background din sa imuon nga kamatayon sa itong Ginoo, nga intended, kanang mga kamatayon, para na sa mga chosen. So, ato sang kitanaw, kinibang dali sa Pilipos 2, ang pagkamapainobsano ni Christ. Ingon din sa atong gibasa sa verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Gihawasan niya ang iyang kaugalingon diya sa pagsagop sa kiniyas ulipon, diya sa iyang pagkaisama sa mga tao. O sa nakita siya, nagpaubos, siya nagpaubos si Christ sa iyang kaugalingon ug nahimong masiyungtanon hangtod sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Muna nga akong naatar sa mga pagsakripisyo tungod kay atong gisunod ang Ginoo, mga ison, wala ra na kumingking sa itong Ginoo. Nakasuloy na ba mga gibato tungod kay nagwali? Ikaw, pastor, so parang nagwa pa mga ko gibato. Wala pa po kumasumbagi. Ano di ay, pastor na si Apostle Paul di ay. Testimony ni Paul sa 2 Corinthians 11. Grabing mga halapdos, pagbato kaniya, pagbiyay-biyay kaniya. Walang, kung kasi natin matamay sunog mga trials, ato lang hinduman ang gibuhat ni Kristo sa cross, alang sa tong kaluwasan. So, muna idri, verse 9. Tungod nini, Pilipos 2:9, tungod nini ang Diyos nagbayaw kaniya sa kaitasan, ug mihatag kaniya sa ngalan, nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod magapiko diha sa langit, dinhi sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, ug ang tanan, dila magasugid nga Ginoo si Jesucristo alang sa pagdalayag sa Dios nga mahal. See? Muna niya mahitabo mo isuon.
tanang moabot ang panahon, tanang dila musugid nga si Jesus mo ang Ginoo. May son ugma ato ipadayon ni sa Isaiah 53. Isaiah chapter 53. Tigali karon sa imong pagpaminaw, higalang gasunod itong tulumanon, tigali guwa pa niyo masinati ning kaluwasan. Come to repentance, himdumin ni higala. Ito ba yung kamatayon ni Christ dito sa cross? Intended ba ito para sa iyong mga chosen, sa iyong mga pinili? Ni dangat na ka ba? Diyas mo pag-inulsol, tingin wala pa. Upang mas natin kaluwasan din, come to repentance. O saligan mo ang bugtong makaluwas kanimo. Sige mo sa Kristo. Repent of your sins, trust Him as your Lord and Savior. Hantod ugma sa samangtak na ug sa samang istasyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. manamilit, magaingon ang Diyos, magapanalangin, kanatong tanan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan sa makausapa. Di na natapos na sab ato ang kinaham nga programa matag adlaw, The Sovereign Grace Hour. Bandya ni Pastor Atop Jr. o ni Attorney Lemuel Atop. Kanunay nilang gidumalahan na ato ang mga programa. Salamat sa Ginoo sa iyang mga lagad nga din padayon sab kanatong nagadasig pinaagi sa iyang mga pulong. Mga kaigsunan, ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato kutob sa madangtan, kutob sa makapaminaw ni itong programa karon, maayong buntag kanatong tanan. O ako ang i-shout out usab ang mga kaigsunan nga nakabisita o nagpaminaw sa atong live mismo. Ako i-shout out din na si Sister Sel Ams Bakaling. Okay, good morning sister. Sister Nancy Atanoso. Okay, good morning sab nimo dia sister. Brother Christopher Tanduyan Kalipsan dia sa Barangay Tanwalang Sulok, Davao del Sur. Brother Christopher, may buntag. Wala pa ko kahimo sa pag-contact ni Papa nimo, pero siya ra akong giagad. Brother Christopher, if anytime kung gusto siya mo sugod or sa iyang plano or mag-contact kay Bamidaan. No? Okay, makalugar, depende lang. Okay. Okay. Matod pa sa mensahe ni Sister Sel Ams Bakaling. Good morning, Pastor and all listeners. To God be the glory. Okay, sister, salamat sa imong mensaheng ipadangat. Dinhi kay Ma'am Milagros Kilapio, diya gyapon sa Davao City. Ma'am Milagros, good morning nimo diya. Sister Telms Ispisor nga nagapaminaw sa tong live karon. Sister Telms, good morning. O kay Sister Rachel Pueblas sa Baricos. Morning sab nimo diha Sister Rachel, ban si mang bana si Brother Lindon sa Baricos. Dinhi sab kay Brother Bernaldo Pisanya sa Bislig City. So king tingpaminaw na to diha lapita. Okay, dinhi sab kay Sister Juliet Tamay. Okay, Sister Juliet, good morning sab nimo diha. Alay pa yung pagpaminaw. Dinhi kay Pastor John De Leon. Long time no see, Pastor John De Leon. Uban men sa una sa New Bohol, Bansalan. Taon-taon na to. Those were the days nga di pa simentado ang karsada. Paingon sa misyon sa New Bohol. Kami ani ni Pastor John De Leon nagauban dito sa Palimbahon, mag-aabag sab dito. Okay, Pastor John, asa mga karon tang Ginoo mag-auban kanimo sa kanunay. Okay, malipayon sa pagpaminaw. Okay, si Brother Christopher Tanduyan Kalipsan, matod pa siyang mensahe. Okay, Pastor, ignon nako si Papa. Okay, Brother Christopher, salamat ha. Sige, kay
Pero naman to siya giingon nga kuan natoy panglukaton. Naman to siya i-contact isa to'y mulukat atong mga lubi. Sige. Okay. Okay, mga kigsunan, hangtod sa sunod nga panahon ngayon, dungdung na sabta sa to ang inatangan natong programa matag buntag yun. Salamat sa Ginoo nga nakahimo tas pagbalik din sa to ang live. Taliwala sa kabisi, sa kakapoy sa lawas tungod kay gabi na mauli. Say mamawi tagtulog sa buntag. Lagi niya imitro-mitro lang nato no kay itong mga nangaging mga adlaw bulan busy jud no. Og mo lakaw alas 7 adto gyud mga 6:30 daginuton kay masayin itong lawas niya nagka idaran ba padung yun tali no idaran niya ka-apply ra gyud no ra gyud so need jud og rest and then so mao to no nya karong adlaw di ta malimot sa pagpanugyan sa to ang mga lakaw atong kinabuhi atong plano sa gaman ng kamot sa atong buhi nga Dios. Sige lagi kag ingon Lord Pastor nga buhi nga Dios. Yes, ako ginag-emphasize kay daghang karong nagsimba sa mga patay nga gitawag usab nilang mga Dios. Atong gisimba nga Ginoo, buhi, makagagahom ug andam siya maghukom sa mga taong dili mahinulsulon sa ilang mga sala. Siya ang Dios nga di naghatag sab kanato kaluwasan aron makaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan. Kung kanang kaluwasan nga iyang gihatag ani kanato dili na atong buhat. Dili na pinagis tong buhat kun dili pinagis siyang grasya kaluoy ug kana mayo sa kagasan niya ani kanato. So ana ra atong buhi nga Dios nga gigilagara gisimba no. So mala di kita malimot sa pagtugyan nga na kanya. Kaya man una siya ra gyud makahimo sa tanan nato mga kalampusan, siya rin makatagbo nini sa itong mga panginahanglan, ibin sa itong mga diskarte, panginabuhi para sa itong pamilya. Okay, salamat sa Ginoo o hangtod sa sunod nga panahon og igayon uban ninyong alagad usab Brother John Ruben. To God be the glory ug maayong buntag once again sa matag usa kanato.